Ramdam na ng KBL ng Korea kung gaano katindi ang ating mga young Pinoy player kapag nagseryoso. Nagpapaiwan sa court matapos ang training, ma-practice lang ang shooting. Nagliliyab ang mga Pinoy players sa pagsisimula ng KBL season. Tulad ng mga ibang liga sa Asia, ay opisyal na ring nagbalik aksyon ang isa sa mga best destination basketball league para sa ating mga Pinoy players. Ito nga yung KBL ng Korea. Aside sa Japan B-League ay tinuturing na pangalawang tirahan ng ating mga Pinoy players overseas ang KBL dahil halos parehas lang sila ng B-League pagdating sa format ng mga games and players lineup. Siguro sa sahod lang talaga may malaking pagkakaiba, pero basta panalo pa rin ang ating mga malalaro sa pasahod sa kanila sa Korea at nakakakuha ng magandang development ay ayos na yun. Isa pa isa ito sa mga liga sa Asia na sumasalo sa ating mga unsuccessful players sa Japan. Same din naman sa Japan, kaya importante pareho para sa ating mga overseas players ang dalawang liga na ito. Anyway, ito ang ilang mga updates sa ating mga kababayan sa pagsisimula ng 2024 at 2025 KBL season. Umpisahan natin sa ating malalaro na matagal nang naglalaro sa KBL. Ito nga ay walang iba kundi ang Korean national team killer na si SJ Belanghel. Tila habang tumatagal ay nakakabisa na ni SJ ang galawan sa KBL ng Korea. Dahil nito lang sa huling laro nila kontra sa kupunan ng LG Sakers ay nagtala ito ng 20 points, 2 rebounds, 3 assists at 2 steals. Sunod naman ay si Ethan Alvano, ang kinukonsiderang one of the best point guard player noon sa ABL. Sa naging laban nila kontra sa team ng KCC Aegis ay nakapagtala ito ng mga monster figures, scoring 29 points, 8 assists, 2 steals at 1 rebound. Maliban sa dalawang mga malalaro natin na mga yan ay meron pa tayong isang player na kinaabangan hindi lang ng mga Pinoy fans kundi pati na rin ng mga Korean fans. Ito nga ay walang iba kundi si Carl Tamayo. Yes, matapos ang naging exit sa B-League ng Japan ay agad na nilatagan ng kontrata si Carl ng mga KBL teams. At sa kanyang napiling team na LG Sakers ay willing i-develop itong si Carl upang maging mabisang sandata nila this KBL season. At I think panalo naman si Tamayo dito dahil ang coach nila sa LG Sakers ay ang Korean national team head coach. Di tulad ni Belanghel at Alvano na nakakuha ng mga double digit points sa kanilang mga regular season games ay naging isa naman sa naging factor si Carl sa panalong nakuha ng kanyang team na kinabibilangan. 8 puntos lamang ang naitala ni Tamayo sa naging laban nila kontra sa squad ni na SJ. Ngunit big factor si Carl na naging susi ng LG Sakers upang maiuwi ang panalo sa naging laban na ito. Pero tila ibang magseryoso ang Pinoy player dahil matapos ang ensayo ay ayon sa mga reports ay nagpapaiwan sa gym si Carl upang ipulido ang kanyang shooting na bagay na kapag na-develop ng gusto ay tiyak na marami mga opponent ang mapapahirapan sa laban tangan ng team ni Carl Tamayo sa KBL ng Korea.